Mga kababayan man sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 19, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may 3 Neo sa may 30th Street Neo Building dito sa BGC Taguig po yan, Port Bonifacio Taguig, at dadalhin po natin sa may Allegra Garden Place sa may Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan. Ang tanga naman. No right turn no. Tang. Ang tanga ng engineer. Diyos ko. Pero nyo, ito no right turn on right signal. Yun sana yung pagkakataon para mag right turn eh. Kasi naka-stop ang ano. Eh, saka nila pagra-rightin kapag ka naka-go. Eh doon din mag-go yung ano eh pa, yung pedestrian. So anong klaseng design 'yon, di ba? Anong klaseng sinong engineer ang nag-ano doon? Ano, common sense lang eh, di ba? Di mas maganda kung pinag-usapan nila na kahit na naka-stop kasi right naman 'yan. O kasi naka-stop naman yung ano, di ba? Naka-stop yung pedestrian, walang sagabal, walang sa ano, sa ano, di iwas katrapikan pa, di ba? Oh, di kapag ka nag-go, always right naman yun eh. Yung always right. O di ka nag-go ang ano pa ng pedestrian, o di magdahan-dahan ka. Pagguhin mo muna sila bago ka para iwas lesser traffic. Kaya nagkakaroon ng traffic actually dahil sa mga ganun na ito opinion ko lang, no? Bilang isang mamamayang Pilipino, opinion ko lang yun. Good morning po, Ma'am. Sir, dyan po. Yes, po. Yes, sir. Ginagawa nilang no right turn on red signal, hindi maganda. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, pasimula ng karunungan, ang pagkakilala sa banal na Diyos. Insidente sa pulisya. Arestado ang suspect at nakumpiska ang hindi lisensyadong baril na walang bala. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DCMM, Cesar Galasi. Maraming salamat, Cesar Galasi. Sa iba pang balita, binuo na ang Special Investigation Task Group ADSUG kasunod na pamamaril sa Ateneo de San
Sinabi sa DCMM ni Police Regional Office 9 PIO Major Shelamy Chang na hawak na ng pulisya ang dalawang baril na ginamit sa krimen na isa sa ilalim sa ballistic examination. Patuloy rin niya pakikipag-ugnayan sa pamilya ng estudyanteng namaril para makuha at masuri ang kanyang mga gadget. Nilinaw naman ng pulisya na walang estudyanteng nahulog mula sa gusali ng paaralan. Nag-create na po ng Special Investigation Task Group as to sa utos ng ating Regional Director. Nagkaroon na po ng coordination yung ating mga investigators with the family po. Kasama na po yung coordination na makuha po yung gadget ng ating shooters para ma-examine po kung ano yung kumbaga pinagdadaanan niya para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung naging motibo niya. Sinabi rin ng PNP na nakikipagtulungan sa investigasyon ang pamilya ng namaril na estudyante. Pero ito na muna ang pag-asikaso sa labi ng kanilang anak bilang pagsunod sa kanilang tradisyon. Una nang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang masusing investigasyon habang handa ang Department of Education na magbigay ng tulong sa lahat ng estudyante, faculty at kawani ng paaralan. Idineklara na ang official day of mourning sa Zamboanga City ngayong araw at sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung naimpluwensyahan ng online games ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na nakipag-ugnayan na ang ahensya sa PNP Anti-Cybercrime Group sa posibleng digital forensics sa gadget ng namaril na estudyante. Umapila rin ang CICC sa publiko na wag lang ipakalat ang video ng insidente. Yung anak po para panitilihin ligtas at safe at malinis ang ating internet. In this particular case lang, ang iniiwasan namin when we talk with our law enforcement counterpart is magkaroon ng mga copycat na anumali ito ay ma-influensyahan ng mga video na ito. Particularly ang nag-interview dito sa kaso ko, nila din kasi Posibleng nanagot ang paaralan at guro ng namaril na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Paliwanag na DCMM ni Atty. Joseph Noel Estrada, Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COPIA, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga. Ilalim ng Article 2180 ng University Code, may mananagutan ang paaralan at teacher in charge sa pangyayari o pinsala na kagagawan ng estudyante habang nasa kanilang kustodiya. Hindi rin lusot sa pananagutan ang mga magulang ng sangkot na estudyante sa ilalim naman ng Family Code. Yung presumption na yon may be debunked kapag napatunayan ng eskwelahan na sila ay umakto ng kaukulang pag-iingat. Naninigan naman ng education lawyer na bukod sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan, kailangan paigtingin ang character formation at disiplina ng mga estudyante para maiwasan ang mga insidente ng karahasan. This is a wake-up call at sa lahat po ng schools sa ating bansa, public or private. I think we have to open dialogues and discussion more often to come up with strategies in order to protect our children and our schools. Pero yung long-term strategies, pag-usapan din natin yung character formation and making sure that our students do not grow up to be violent persons. Kabilang ang online grooming sa tinitingnang motivos ng pamamaril ng estudyante sa Zamboanga City. Balita mula sa DepEd, Natidiraj Patrol, Luz Legazpi, Luz. Rika at GMI Department of Education, DepEd Secretary Sonny Angara
Ateneo de Zamboanga University na ikinagawi. Ang dalawang menor na darat kinasugat ang ilang maayos, pero hindi na dapat ipagwalang pahala ang sunod na insidente na karaasang kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga nagdaang buwan. Kabilang dito ang mga kaso na malalagyan na pamilya sa araw. Sa Zamboanga na susunod na kailangan isama sa mga priority bills ang pagrepaso sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice Reform Act of 2006. May nakapatog na anim na mekanismo sa batas para sa accountability at rehabilitasyon ng mga menor de edad na lumabas sa batas, pero may mga kuwang na implementasyon kung kurinaya ng mga kasalanan kung inatay sila mga ito. Maraming salamat, Robert Mano. At susunod, magpakilalang baguhan ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, isa sa lang na testigo ng depensa. Nakaani umano sa mga kabataan ng social media. Dinidinig sa korte sa California. Tutuklap dito sa Headline Ngayon. Buo ng bata. Para dyan, may furniture kit. Ang credit for kit ay nakakasal sa mundo ng malaman ng problema, parang tingin ang ulo, yung gamang ginhawa. In banana and orange flavors. Feel wise, mommy. Pop, pop, sweat away! Yay! Batang ladang di rin. Phoenix de Cotonel na kundili is a generic name of cannabis for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Binabalita. ECMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities on the go. Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artresin. Para sa mga active adults, may Artresin. Ang Artresin ay unrelated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet. Ay. Lalaki. Tulong ang Wala. Artresin. Let's go! Take care of baby. Artresin, get going. Umapagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Bibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot. Anong uri ng Artresin? Servisyong sigurado. Yaman ang bawat pangyayari sa panahon ng stress. Kailangan ng gabay na maanal-mahal. Alam mo naman po si Ate Dem Corlan. Agapay sa kalusugan natin. Ay, alam natin po yung ibibigay natin kung saan yung mga family members. Yan yung mahalaga din na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating mga kalusugan. Agapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kagustuhan, sa bayan na sasaksak ng bingit at pagkakawat at wala, isang himpilan ng radyo ang tinuturuan ng pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at asisigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon at panahon, nagsisilbing boses at pag-aalala ng kabayayan. Basta't may nangyari, nakarecord agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, DZMM. Headline ngayon. Alerto Servisyo. Alerto Servisyo. Oras sa 12:34, mga kapamilya, may alok na benepisyo
ang DOLE sa pamamagitan ng Employees Compensation Commission para sa mga manggagawa na nagkasakit o na-aksidente na may kaugnayan sa trabaho. Sinabi sa DZMM ni ECC Executive Director Attorney Kaima Villa Velasquez na saklaw rin ang programa kung nangyari ang insidente habang papasok o pauwi galing sa trabaho ang empleyado. Gayon din kung nautusan ng employer sa aktibidad sa labas ng opisina. Kabilang sa matatanggap ng manggagawa ang income benefits at pagbabalik ng bahagi na nagastos sa pagpapagamot. Para sa mga empleyado sa pribadong sektor, ang HR o Administrative Officer ang magpoproseso ng benepisyo sa SSS habang pwedeng maghain ng claim ang self-employed member sa SSS online app. Para naman sa mga government employee, maaaring maghain ng claim sa GSIS. Tatagal ng 3 araw ang pagproseso sa benepisyo. Nagbibigay po tayo ng income benefits sa replacement pay. Po ay nagpapagaling at absent po kayo sa trabaho. Yung mga nagastos po nila sa pagpapagamot nila, kanilang papacheck up, they're forced po ito na i-hit up to 60% po ng kanilang nagastos po. Sabihin po ang yung mga resibo kung wala po sa aksidente at ito po ay mga Sa ikalawa, mag-u-turn. Tapos na po ang pagkukumpuni ng MMDA sa bahagi ng Magallanes flyover. Balita hatid ni Radyo Patrol, John Carter. John. Kaya mag-aalas 12 ng tanghali nang matapos ang pagsasaayos ng kalsada ng mga tauhan ng contractor ng DPWH sa EDSA project sa Magallanes flyover na nagpapigat kanina sa daloy na sasakyan papuntang Pasay. Ayon sa mga nakausap nating tauhan ng MMDA, kaninang alas 10 pa ng umaga nagsimula ang pagkukumpuni ng kalsada. Nilaklas nila ang lumang steel blade para palitan ng mas makapal na steel blade para sa mga nakauwang na bahagi ng flyover. Samantala, nakaantabay naman ang ilang gawain ng MMDA sa Magallanes Tunnel para sa posibleng pagbaha at dulot pa rin na nagpapatuloy na ulan dala ng habagat. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, natempuhan pa natin yung mga tupad beneficiary na nagtutulong-tulong sa pagbukas ng drainage malapit sa tunnel kung saan padadaanin ang pumping hose ng MMDA. Natagwa ng pumping sa oras sa tumaas ang baha sa tunnel na higupin naman papunta sa pinakamalapit na manhole malapit sa tunnel. Sa ngayon, wala pa naman ang mataong pag-ipon ng baha sa tunnel. Pinag-iingat naman ng mga motorista, partikular sa mga dumadaan sa ilalim ng Magallanes flyover dahil sa posibleng mga pagkalaglag ng bato mula sa flyover. May safety net na nakakapit para tumalo sa mga batong nalalaglag, pero bakas pa rin sa kalsada ang ilang sipak ng bato na bahagi ng nasabing flyover. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Carter, EMM. Maraming salamat, John Carter. Patuloy na dumarami ang kaso ng mga tinatamaan ng wild o WILD diseases sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Trisha Lindo. Trish. Ika na sa 144,000 na pirasong doxycycline ang nakantabay ng Suplena Loko na pamahalaan ng Manila para sa mga lumusong sa baha. Ayon kay Manila Mayor Somoy, sa Manila ay maaaring makakuha ng nasabing gamot. Ibig makakakuha ng doxycycline sa health centers ng Luzon mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali habang 24/7 ang bukas ang mga pharmacy ng LGU Hospital. Ngayong araw, papalo na sa 2,300 ang bilang ng mga wild diseases o yung apektado ng waterborne, influenza, leptospirosis at dengue. Mabilis pa rin umakyat ang bilang ng dengue kung saan 24 ang lumagdag sa loob lamang ng isang araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol sa Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat, Trisha Lindo. Kuha naman po tayo ng update sa Department of Health kaugnay ng mga kaso ng leptospirosis at iba pang sakit ngayong tag-ulan. Makakausap po natin si Dr. Ann Dominique Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Hello po, magandang tanghali po. Si Jeff Patrica po ito. Magandang tanghali po, Miss Rizka and Sir Jeff. Doon. Partner, kamusta po ang kaso po natin ng leptospirosis? Ngayon po nga umuulan, may dumarami po ang kaso po nito. Ngayon po, ano po ang latest? Tuloy-tuloy nga po ang pag-verify ng kagawaran ng kalusugan sa mga kaso ng leptospirosis. Lalo na po ngayon na
malawa pa lang pagbaha at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Base po sa ating datos sa kaluran ng kalusugan, meron na po tayong naitalang ang 3,440 cases. Simula Enero hanggang Agosto 8 or August 8. Sa buong bansa na po ito. Mas mababa po ito kumpara sa nakaraang taon, by 35%. Dahil Hindi yata makakapasok, sir. Dito pa sa Rotonda. Hindi yata. Kasi nakaharang yata yung truck. Ay, ayun. Pinapasok na. Kasya pa rin. Noong nagsimula na po yung madaming pag-ulan, Dok, no? May naitala na po ba tayo? Nakikita na po ba natin yung pagtaas sa bilang ng mga kaso ng leptospirosis? Opo, sa katunayan, mas tumaas by 27% noong nakaraang huling linggo ng Hunyo hanggang Hulyo 11. So, sa 275 cases po ang report natin yung linggo yun. Tumaas ang asahan pa po natin na sa susunod na mga linggo, kung hindi po maagapan ay posibleng tataas ang kaso dahil nga po sa pagbaha. Pasensya na, Dok. Ako yung nagkamali ng nabasa. Yung wild pala ng mga sakit o yung WILD na tinatawag natin. Nagkaroon na rin po ba tayo ng pagtaas ng mga kaso nito? So ngayon po, patuloy pa rin ang pag-monitor ng kaso. Hindi pa naman po sa kumpara sa mga nakaraang linggo. Hindi pa po sa nakikita Ito, 1-6 po. magkaroon ng kontrol sa mga tubig na iniinom ng ating mga kababayan. Kaya isa din po ito sa ating mga ine-expect na posibleng tataas. Yung waterborne diseases o yung mga pagtataik o pagtutukan. Pati na rin po yung ibang sakit tulad ng dengue. Lalo na po dahil may mga posibleng naka-impact na mga tubig sa mga paligid. Lalo na yun doon sa mga naman. Dok, balikan ko yung sa leptospirosis, ano? May Sige. nasawi na po ba? May death cases na po ba tayo dito sa leptospirosis? Opo, meron na po tayong naitalang 226 na death cases. Simula Enero hanggang August 8 ngayong taon. Opo. Dok, ako naman po may question, no? Dahil sa iba po naming nakausap na medical experts. Ayan, nandito na tayo. Naka-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paalam po.